Ang kanya pong pangalan ay si Erwin de la Cruz. Ang sabi naman po niya rito, "Good morning, Bro Johnson. Napanood ko ang video ninyo titled Butas-Butas na Aral ng Usas. Lubhang nakakabagabag ang mga pinagsasabi nyo, kapatid. Katumbas na ito ng blasphemy of the Holy Spirit na walang kapatawaran." Katakot naman ito. "Dahil sa paghamak at pagbaluktot na ginawa ninyo sa pangako at biyaya na si Kristo mismo ang nagbigay kasama ang Ama at Espiritu Santo." Ito, karugtong. "Noong una ay nagalit ako habang pinapanood." Abay, sorry kapatid. "Pero napalitan agad ito ng awa." Ay, kabait naman sa inyo. "Dahil alam kong sa impyerno talaga ang kahantungan nyo, kapatid." Napalakas tuloy boses ko. "May gagawin kaming sagot." Malamang kasama si Pastor Ian ito. "Sa lahat ng inilatag ninyo, bro. At ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang nagtuturo ng aral ng demonyo. Sana ay panoorin mo." Alay, pakibilis-bilisan. Aha, siguro. Kapatid na Erwin de la Cruz, sorry po kung nasaktan ka. Pero magre-react kami sa iyong post. Una, walang personalan, evangelism lang. Pangangaral lang ho ito. Huwag niyo masyadong personalin. Halatang nasaktan kayo, kaya medyo bugso ng damdamin ang iyong mga sinasabi. Yung sinasabi mo rito, katumbas ng blasphemy of the Holy Spirit, yung pagtalakay namin. Paano naman naging blasphemy yon? At paano ito naging walang kapatawaran? Yan yung tanong ho natin. Ang dahilan, sabi mo, ay sa pagbaluktot na ginamit namin sa pangako ng biyaya na bigay ni Kristo kasama ng Ama at Espiritu Santo. O sige po, pag-uusapan ho namin, wag na alagad sa galit, sa awa na lang. Ayan po. Kasi yun din naman yung nararamdaman namin sa inyo eh. Awa, hindi galit. Sige, pareho tayong maawa at tayo magsasagutan na lang ng parehong may awa at pag-ibig. Sige po. Brother Gomer, sa once save, always save, ay merong nakakaiba dyan. Meron dyang grace alone or tinatawag po nilang solo gracia. No? Sola gracia. Solo gracia. Solo Christos, solo gracia, solo Dio Gloria. At saka yung Bible alone, yung sula, scriptura. Ayan. Palagay ko ay isa po siyang grace alone. Kasi medyo may pagdidiin ho siya sa biyaya, mga kapatid. So, para mabigyan ho natin ng information ang ating mga taga-subaybay, ay meron pong usas na grace alone. Palagay ko, ito si Brother Erwin de la Cruz ay malakas ang kutob ko. Pakikorek ako kung mali, pero nahahalata ko po sa inyong panggigigil na talagang nakadoon din kayo sa biyaya. When it comes to salvation, mga kapatid, ano ho ba talaga? Wala po tayong tutol na ang kaligtasan ay sa biyaya. Pero, sabi nga, I beg to disagree doon sa paniniwalang grace alone. Bakit? O ito, magbibigay ho kami ng talata. Una, palasak na talatang ginagamit ho natin, Efeso
2:8 hanggang 9 muna. Ang sabi ho rito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. May alone ba yan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ho ako galit. Naaawa po tayo. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang talatang ito ay basihan ng Seventh-day Adventist. We are saved by grace, pero through faith. Hindi grace alone. Tandaan natin, magkasama po yan. Ibig sabihin, walang silbi ang biyaya kung hindi ka sasampalataya. At hindi ho putol ang talata. Merong karugtong, ito po ay sa talatang 10. Pagkatapos na ipaliwanag ni Pablo ang kaligtasan sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ang sabi niya sa talatang 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya kung grace alone ka, tapos na ang usapan. Tapos na yung gigil. Kasi hindi lang sa biyaya, kundi sa pananampalataya, at pagkatapos niyan, may karugtong pa, gagawa ng mabuti kasi yon ang gusto ng Diyos. Ay kung hindi gumawa ng mabuti, ay di patay yung pananampalataya, wala kwenta yung biyaya. Hindi man magkakaroon ng bisa ang biyaya sa buhay ng tao kung hindi siya sasampalataya. Kaya, yung pong gawa na ito, mga kapatid, ay pinaliwanag din niya ni Pablo na ang paggawa natin ay nakaugat dapat sa pag-ibig. Tingnan nyo. Galatia, Kapitulo 5, talatang 5 hanggang 6. Sapagkat tayo, sa pamamagitan ng Espiritu, sa pananampalataya, ay naghihintay ng pangako ng katuwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kita mo na. Dito pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kasi kung walang pananampalataya, ang biyaya, hindi yan magkakaroon ng epekto sa tao. Kaya yung sabi mong blasphemy, yung aming pagsalaula doon sa biyaya, hindi po. Mas malinaw ho ito. Doon sa gagawin yung video, isama nyo na ito para pag sumagot kami, ay kasama na rin ito. Alam nyo po ba, napakahalaga ng pananampalataya. Napakahalaga po ng pananampalataya. Kasi, sa Pablo din ang may sabi, walang Holy Spirit pag wala itong pananampalataya. Basa. Efeso 1:13. Nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula ng kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kailan tinatakan? Nung sumampalataya. Kaya pag hindi ka sumampalataya, ay paano kang tatatakan? Kaya kung grace alone, wala. Bagsak po yan, mga kapatid. Magagalit na ka na naman ngayon. Huwag naman. Ilagay mo na lang sa isip nyo po, mga kapatid, ganun talaga ang buhay. Ipag-aral nyo yung totoo. Pag nasagasaan ho ng iba yan, huwag kayong magagalit. Di naman kami yung nag-una Lagi nga kaming binabanatan Sumagot nga ako. Ako bago nga lang ako sumagot Pantalang yung mga kasamahan ko rito binubugbog ng patalikod Ngayon lang po nga kami nag-react Kaya huwag kayong magagalit. Ngayon,
Ang pananampalataya ang nagpapaging tupa sa kambing. Brother Gomer, basa. Correct. Tama. Juan 1:12. Na tapat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Hindi ho ito paglapastangan sa biyaya at hindi ito blasphemy against the Holy Spirit. Oh. Hindi po malayo po sa katotohanan yon. Kaya po, napakalabo. At ang ito pa, maganda to. 11:6 ng Hebreo, pakinggan nyo. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Asa na biyaya dyan? Pananampalataya talaga eh. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ng anti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So, kung grace alone ka o hindi, at least naliwanag ho natin na yung biyaya ay hindi ho yan magkakaroon ng bisa kung walang pananampalataya. Mga kapatid, regalo yan eh. Anong kwenta ng regalo mo kung hindi naman tinanggap? Ay ang pagtanggap ay sa pamagitan ng pananampalataya. Kasi hindi naman lalapit sa Diyos kung walang pananampalataya eh. Ayan o, ang linaw-linaw ho dyan mga kapatid. Sinabi nga yan ng ating Panginoon sa Lucas 8:12 eh. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nakikinig. Kung magkagayo dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanyang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Isipin mo yan. Pananampalataya talaga ang ugat, mga kapatid. Pananampalataya talaga ang ugat nito. Huh? So, hindi rin magiging tupa kung walang pananampalataya. O basa, 10:26, datapat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Iisipin nyo, hindi na pala biyaya, kundi pananampalataya pala ang nagpapaging tupa. Ang linaw yan. Paano ngayon? Pananampalataya, tapos kuya-kuya-kuya na rin ba? Hindi. Santiago 2:17 at 26. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Brother Erwin de la Cruz, itong pananampalataya na ito ay patay kung walang gawa. At yung gawa na ito nakaugnay doon sa Efeso 2:8 hanggang 9. Basahin ko ulit bago ko ibigay Brother Gomer. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaron. Yan ang malinaw. Hindi blasphemy yan. Ano ka ba? Paano naging blasphemy yan? Tinutuwid nga natin eh. So, pananampalataya, biyaya ang nagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang kwenta yan kung hindi yan magkasama. Huwag paghinawalayin mga kapatid. Biyaya, pananampalatayang may gawa. Kaya may gawa, may sinusundan. Yun. Brother Gomer, tirahin mo. Ayan. Maraming salamat doon sa napakaliwanag na ipinaliwanag mo, Brother Johnson. Kasi itong mga nagtuturo nga ng mga ganyan, ng grace alone, ay karamihan talaga sa kanilang mga binabasa ay yung mga misinterpretation nila sa mga sulat ni San Pablo, Brother Johnson. Mm-hmm. No? Katulad nga yan, yung isang talata ng Epeso na yan. Pero ang sabi ko nga, ang ating prinsipyo sa pag-aaral ng Biblia, kung ikaw ay nalalabuan doon sa isang talata, pumunta ka doon sa mas maliwanag. Tama. Hindi ba? Kasi kung halimbawa, ang batayan mo ay
grace alone. Abay, pag binasa mo ang Mateo, Brother Johnson, hanggang aklat ni Juan, itong tinatawag na four gospel, wala akong makita, Brother Johnson, na itinuro ng ating Panginoon na grace alone Tama. Manapa, kung ako'y magbabasa ng mga turo ng ating Panginoon, halimbawa, 8:24 ng Juan, pansinin po ninyong mabuti itong mga talata na ating pong babasahin, ano? Sa 8:24 ng Juan ay ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo. At ito'y maliwanag. Ang sabi niya, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So, maging ang ating Panginoon, Brother Johnson, ay kanyang itinuturo itong tinatawag na kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya. Diba? Kaya nga sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, ang sabi niya. Pero maliban dito, sa sinabi ng ating Panginoon na ito, abay, ano ang sabi ng ating Panginoon? Sinabi ba sasampalataya, tapos na? Ito rin turo din ng ating Panginoon. Kapag sinabi natin, Brother Johnson, na except or maliban, mayroon bang ibang opsyon? Maliban? Kapag sinabi mong except, may option bang iba? Wala. Wala Mga kapatid. Anong sabi ng ating Panginoon? 13:35 ng Lucas sa 13. Ang sabi dito, sa Lucas, sandali Brother Johnson Ayan na. Hindi makita. Maliit. hindi yata yan yung aking Sige. talata na gustong basahin. Sige lang. Dito sa Lucas, ito ay nasa 13, ang talata ay 2. Yun. Umpisan natin sa 2. Sabi niya, at siya ay sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileyong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo? Dahil sa sila ay nangagbata ng mga bagay na ito? Sa 3, sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat malibang kayo'y mangagsisi. Nakita niyo po ito mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, except ye repent, you will die in your sin. Ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ang sabi ng ating Panginoon dito, Brother Johnson. Yeah. So kaya nga, yung pananampalataya talaga, ay hindi po yan pananampalataya na walang ginagawa. Pag sinabing pananampalataya sa ating Panginoon, ang sabi niya dito sa Juan 14, Brother Johnson, nais kong basahin ito, sa 14 ang talata ay 23. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin, tama ba ito? Look, ano ba? 24, Brother Johnson. Juan 14:23. Sorry. 26. 20? 23. 23, sorry. Ayan. Ang sabi niya, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Yun. At siya'y iibigin ng aking Ama, at kami ay pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. 24. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang mga salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Naku. So, nandyan yung kondisyon, Brother Johnson Oo nga. Dito pala, Na yung- burado yung Brother Gomer.
Burado pala dito yung pinagkukontra, kautusan ni Kristo at kautusan ng Diyos. Ay talagang hindi uubra, Brother Johnson. Kasi nga, ang sabi ng ating Panginoon, no, ang hindi umiibig sa akin, yun yung hindi tumutupad ng kanyang mga salita. Yan. Kaya, mahirap sabihin. At saka dito, Brother Johnson, napakaraming turo ng ating Panginoon. Halimbawa, sa John 3, di ba sabi niya kay Nicodemo, except a man be born again. Hindi ba? Sabi niya sa 6:53 ng Juan, except ye eat the flesh and drink the blood. Hindi maliligtas eh. Oh. Ang sabi niya pa doon sa Lucas 14, tingnan natin. Ito ba walang gagawin talaga? Imposible ito na hindi maintindihan ito. Sa Lucas 14, tingnan po ninyo. 14:27 ng Lucas. Or 26, umpisahan natin, 26. Lucas 14:26. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin, kasama ba tayong lahat dito? Of course. Kasi sino mang tao. At hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Ay gaano katindi yan, Brother Johnson? Para sabihin mong ang pananampalataya ay kukuya-kuya-kuy kalaang na wala kang gagawin. Grace alone. Oh, ituloy pa natin sa 27. Sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. The question is, pwede bang maligtas ang isang tao, Brother Johnson, kung hindi sa alagad ni Kristo? Malabo. Pero ang sabi niya, para ikaw ay maging alagad, ang sabi niya, kailangan dalhin mo yung iyong sariling cross at sumunod sa Kanya. Oh. Hindi ba? Napakaliwanag nitong mga pagtuturo ng ating Panginoon sa bagay na ito, Brother Johnson. Kaya nga, hindi malabo yung turo ng kaligtasan, lalong-lalo na kung ang ating Panginoong Hesukristo ang ating titingnan. Kaya nga yung biyaya na sinasabi nila, ano ba ang ginagawa ng biyaya sa atin? Tito 2. Oh. Basahin natin ang 11. Ituloy natin hanggang 12. Tito 2:11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Eh dyan pa lang, Brother Johnson, wala na yung tinatawag na ano yun? Praise alone. Unconditional election, no? Oo nga. Oh. Kasi napakita eh. Anong ginagawa nitong biyaya na ito? Na nagtuturo sa atin. Napansin po ninyo? Yung biyaya, mayroong ituturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat tayong mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Ay, kita mo yan? Ito pala yung ginagawa, Brother Johnson, nung biyaya. Kaya tama yung paliwanag mo sa 2:8 eh. Yung biyaya, kailangang samahan mo talaga ng pananampalataya dahil yung biyaya, walang magagawa sa isang taong masuwayin. Kahit na anong gusto ng Diyos na ikaw ay iligtas, kung ikaw naman talaga ay ayaw, ang sabi niya doon sa Juan 3:19, pansinin po ninyo. Ano ba ang ginagawa ng biyaya? Dito ang sabi ni Pablo ito ang nagtuturo sa atin upang tayo itumanggi sa kalikuan. No? Tingnan mo dyan sa 3:19. Hindi yan, Brother Johnson, sa Juan, sorry. Juan 3:19. Tingnan po ninyo. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Ang ating Panginoon ito At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Talatang 20. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama
ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Nakita niyo po, yung pagtuturo ng Panginoon at pagtuturo ni Pablo ay pareho. Kapag tayo ay lumapit kay Kristo na siyang biyaya, ito yung magtuturo sa atin na tayo ay tumigil. Ang sabi niya, nagtuturo sa atin upang tayo ay pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal. Ito yung ginagawa ng biyaya, Brother Johnson. Kaya yung biyaya na wala kang ginagawa at grace alone, ay hindi yan biyaya, Brother Johnson. At hindi yan ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo mismo, kung siya ang ating tatanungin. Kaya nga ang sabi niya doon sa mga Hudyo, 8:31 ng Juan, huling talata, bago ko ibalik sa iyo, Brother Johnson. Sa 8:31 ng Juan, pansinin po ninyo ha. Oh. At sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya. Napansin niyo po ito? Si Kristo mismo ang nagsasalita sa talatang ito, mga kapatid. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya. Anong sabi? Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. So napakasimple lang unawain. Kung ang ating Panginoon ang tatanungin mo, yung tunay na sumasampalataya sa Kanya, ito yung mga taong sumusunod sa Kanyang mga salita. Walang pagtatalo, Brother Johnson. Kaya pag sinabi mong ikaw ay sumasampalataya at pagkatapos ikaw ay walang ginagawa at patuloy ka pa rin sumusuway sa kalooban ng Diyos, ay babagsak ka talaga doon sa 7:21 ng Mateo, Brother Johnson. Nang sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Ayan. Siguro, dyan lang muna ako, Brother Johnson. Balik muna sa'yo. Okay, sige. Punta tayo sa ibang mga tanong po, mga kapatid. Sapat na po yun. No? Para makapunta tayo, mapagbigyan naman natin yung iba. Ang karugtong niya kasi ditong talata ay mga salita ay nagpatutsada na lang siya. Yung napalitan daw ng awa at alam daw niya na impyerno talaga ang kahantungan natin. Ako? Saan kaya nakakita ng sumunod sa Diyos in impyerno? Wala naman. Abay, ito, Brother Johnson, nakalimutan ko tong talata na to, ihahabol ko na lang. Sige. Oh, sa Hebreo 5, umpisa natin sa 8. Ang sabi niya dyan, Hebreo. Tingnan po ninyo ha. Hebreo 8:8. Ay, 5:8. Bagamat siya ay anak. Si Kristo yan, di ba? Gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Abay, sabi dyan ni Pablo bagamat siya ay anak, si Kristo ay natuto ng pagtalima. Ay tapos itong mga nagsasabing sumasampalataya sa kanya ayaw. Brother Johnson. Wala. Ay kasi delikado yan. Ituloy natin sa 9. Ha? Sa 9. Sana ay maunawaan yung mabuti ito. At nang siya ay mapaging sakdal, si Kristo, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Yan yung biyaya, Brother Johnson. Tama. Yung ginawa ni Kristo, yun yung biyaya. Ang sabi niya, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Para kanino? Ng lahat ng... Naputol. Nako, ano nangyari? Malamang brown out. Malamang nag-brown out sa kanila, bigla O kaya nalubat. Dalawa lang yan. Brown out or nalubat or nawala yung signal. Tatlo. Okay, sige. So, ang binabasa ko dito ni Brother Gomer, ang ganda nga naman ng kanyang pinupuntos dito, kahit nga si Kristo anak tumalima, tayo pa kaya. So, ayan po mga kapatid, at nice po nating ipaalam uli kay Brother Erwin de la Cruz, hinahinay lang kapatid. Mga ginigil ng mga taga-subaybay.
kung kayo po ay natatamaan, wag ho kayong magagalit. Ano po? Libre naman mag-react ng, pwede naman mag-react kayo ng maayos eh. Ang ano lang po sa kanya rito ay wala lang pagmumura, pero ang hatol naroon eh. Talagang impyerno daw talaga. Ay, nako. Maling-mali ka dyan. Wala po sa hinagap ng Diyos na ang sumunod sa kanyang utos at sumampalataya ay maimpyerno. Ano ba? Saan ka man nakakita niyan? Sumampalataya at sumunod sa Diyos, impyerno daw talaga eh. Ang maimpyerno, kapatid, pag walang pananampalataya, yung biyaya na yan, walang sweldo yan. Kung walang pananampalataya, ang pananampalataya ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan o. Pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Kaya biyaya sa pagitan ng pananampalataya at pagkatapos na yan, kaligtasan yan, kailangan gagawa ayon sa inihanda ng Diyos ng una para siya nating lakaran. Yan po yun. Pero hintayin natin yung inyong sagot. Ano? Peace, Brother Erwin de la Cruz. Okay, so wag na ho kayong mag-amok. Kasi sabi mo, galit na galit ka talaga ng una eh. Ngayon, at least panatilihin niyo po yung awa. Kaya lang, hindi naman po pwede yung awa kasi baliktad eh. Anyways, karapatan niyo po yan.